So let's talk about accountability at yung owning our mistakes without shame. Ang accountability mga kapatid ay isang topic na hindi siya masyadong sikat yung word kasi parang ginagamit lang sa trabaho, accounting. Parang kaperahan ang dating 'pag sinabing accounting. Pero in the Bible mga kapatid, sabi ng Bible ay we will give an account to God. Kumbaga yung kung paano natin ginawa yung sinapamuhay yung buhay natin, lalabas yan do'n. Pero besides sa mga, spiritual side lang, pero on the relational side, kailangan may accountability rin. Accountable ka sa mister mo, sa misis mo, sa family mo, sa trabaho mo, ah, business mo, merong accountabilities doon. Pero of course, alam natin na sa buhay natin hindi smooth sailing. May mga maling desisyon tayo at yung mga maling desisyon na yun, nale-lead sa kasalanan at or mga marami pang pagkakamali. And time will come, we must give an account. Pagiging accountable tayo na, "Okey, ito ang mali ko sa buhay. Ito ang aking mga pagkukulang sa buhay. How I wish na hindi nangyari sa akin ito, pero kung babalik ako sa panahon na yun, ito sana." Yun yung tinatawag na pag-amin natin without shame, okey? So, papaano natin gagawin yun mga kapatid? Okey, punta tayo dito. Next slide. Sabi dito, we need to ask ourselves questions and thoughtfully engage ourselves in the emotional and logical aspect of the important theme of accountability. Baga, tanungin natin sarili natin. Kasi may emotional na side yan eh. At meron yan tinatawag na logical side din. Kumbaga, isip-isip din pag may time. Pero, dahil accountability yung pinag-uusapan, minsan merong shame iyan na kasama. Kumbaga, "Ay hindi ko lang sabihin 'to kasi nakakahiya. Ay ganito na lang ako, okey na ganito buhay ko kasi 'pag ginawa ko 'tong next step na 'to, malalaman nila nakakahiya." So, again katulad ng sa poster natin, it's okay mga kapatid to admit yung mga bagay-bagay natin. That's why last week pinag-usapan natin yung safe ka rito. Kapag masasabi natin na safe ka rito at even nung Monday pala, na safe space ito, kapatid pwede ka mag-open dito na hindi ka ija-judge at hindi ka bibigyan ng paninisi. So, how do we do that? So, we need to think. So, ano ba ang accountability? Accountability is being held responsible by others. Kumbaga kung sa trabaho ka, kung ikaw ay, rank and file, medyo konti ang accountability mo. 'Pag nasa supervisory, managerial ka na, nasa bahay ka na, nagtatrabaho ka pa rin, okey, gano'n 'yun. At yung mga stressful na mga vocation ng ministry, yung mga nasa dental or nasa medical field, pagtatrabaho yung tao ang encounter mo, okey, sa counseling, 'di ba? At pastoring. At even yung maging family person ka lang, may responsibility ka, okey? Accountable ka dun. At yung accountability is taking responsibility for oneself. Yung action mo, yung, ah, kung ginawa mo yan, okey, lost for words ako mga kapatid. May mga ginawa ka at alam mo, ako ayan, okey, it's my responsibility, I'm the leader, I'm the head of the family o ako ang gumawa diyaan, ako ang responsible ba't nasunog yung sinaing na yan, 'di ba? Pero alam mo minsan sa simpleng nasunog na sinaing pagka walang rice cooker 'di ba nakaproblema parang, kasi itutusan niyo ako, we put people to the situation na sila ang accountable. Pero how about us? Okay, next slide. Now, itong story of the prodigal son, may tatlong character. Yung anak, yung tatay, at yung isa pang anak. Now, dito may kita natin yung pag-uusapan natin na accountability. At sa accountability na 'to, dito mas lilinaw yung mga bagay-bagay. So, how do we practice bilang isang believer kahit na ordinaryong tao, papaano natin ipa-practice yung accountability, yung aminin natin at i-own natin yung mga pagkakamali natin sa buhay. That's why this happened.
pero without shame. Yung pag-amin without shame. Papaano ba iyon mga kapatid? So, let's proceed. So, bago tayo magpatuloy diyan, let's look at yung verse na 'to. Okay, so itong maiksing story na 'to mga kapatid is something na dapat nating nabigyan ng tanaw. Kita niyo ba? So, sa verse 17 sinabi dun, "Subalit ng matauhan." Okay, sinabi niya sa kanyang sarili, "Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat," ang sabi niya, "Hindi na ako karapat-dapat sa ano, sa mga pagpapala na 'to." At ang sabi dito, again, sa next slide, sabi doon, "Kaya siya ay tumindig at umuwi sa kanyang ama. Ngunit malayo pa lang ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis itong naawa sa kanya." Okay, now going back mga kapatid, going back dun sa ating pinag-aaralan dito. As you can see, yung parable of the prodigal son ay pagiging accountable. Yung short story na 'to sa Bible mga kapatid, ito yung isang parable na maraming meaning. Kapag aaralin mo yung mga characters, karamihan sa mga parables, one point lang. Kumbaga, mag-prepare kayo, darating ako. So, story tungkol sa parable of the 10 virgins, 'di ba? Yung foolish and wise. Isa lang ang point ng point lang, babalik si Lord. Huwag mong bigyan ng meaning ang oil ay Holy Spirit, yung ganito ay gano'n, okay? Pero iba 'tong parable of the prodigal son. Kasi napakayaman nito. So sa ating bilang mga, simpleng tao mga kapatid, do we need ba talaga ng accountability or palampasin na lang natin 'yon? As we saw dun sa story ng prodigal son, siya ay nagkaroon ng mga, ah, bagay-bagay para makabalik siya sa kanyang estado bilang anak. Nawala yung karapatan niya bilang anak, eh. For the longest time. Pero nung balik siya, ibinalik nung ama. Pero doon tayo mag-focus muna dun sa anak. So tuloy tayo mga kapatid. Look at this. I have here 4 questions. Mabilisan ko itong sasabihin. At sa pagsasabi ko po ng mga questions na 'to, magkaroon lang tayo ng kaisipan na, "Oo nga 'no, evaluate ko nga sarili ko, i-assess ko, saan ako nagkamali, saan ako dapat magkaroon ng pag-admit ng aking pagkakamali at kaninong tao ako dapat accountable bukod sa Panginoon, okey? Para ako ipanalangin, okey? Especially in the family dapat accountable tayo sa bawat isa. Pero we're not just family, we're also in a church. Pero hindi lahat ng nasa church dapat alam yung mga pinagdadaanan natin. A few trusted people lamang. Okey, tuloy tayo. Question number 1, paano natin maintindihan ang laban sa pagitan ng pagiging malaya, okay, at sa pagtanggap ng responsibilidad sa mga desisyon natin sa buhay? Yan yung sa prodigal son. Sabi niya, "Ama, bigay mo na sa'kin yung mana ko." Dito naman buhay pa yung tatay, ni-request na nung anak, malaya, gusto niya maging malaya sa parents niya, okay. "Gusto ko na maging mature." At gusto kong labas na ako sa inyong pag-iingat at pagbabantay, masyado kayong mahigpit. Gusto niya maging malaya. Pero on the other side, kailangan tanong din sa sarili natin, okay, pagiging malaya ang usapin, pero nasaan doon yung pagtanggap ng responsibilidad sa iyong mga gagawing desisyon, tama at lalo na 'pag mali ang desisyon. And as we saw dun sa story, mali yung kanyang desisyon. That's why nanumbalik siya. At mayaman yung, topic about accountability diyan. Question number 2 mga kapatid, anong papel ng pagninilay or self-reflection or in other words ay realization sa pagtanggap o pag-ako ng pagkakamali? I mean, yung mama, as we can see dun sa verse kanina, sabi niya, "Subalit ng matauhan," sa verse 17, nung matauhan siya, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sandali, yung mga alipin ng tatay ko, hindi ganito ang sitwasyon. Kailangan kong may gawin." See, brethren, ang reflection
self-reflection, realization ay importante. At saan mo makukuha yan mga kapatid, ang self-reflection? Ang best diyaan ay yung you pause sa lahat ng makaabalahan mo and then you pray. At kahit sa counseling mga kapatid, kahit hindi Christian ang kausap ko, ang sasabihin ko pa rin sa kanya ay ang sinasabi ko sa kanila ay, "Marunong po ba kayong mag-pray?" Ay sabi niya, "Naku bro hindi, eh. Kasi ganito lang, eh, kasi hindi ako mahusay mag-pray." Naku sabi ko, of course pasok tayo dun sa teaching ng prayer na ang prayer pakikipag-usap mo lang sa Diyos ng ayon sa iyong sarili na hindi mo kinabisado. And there are people na hindi Christian pero through counseling ay tumatanggap sa Panginoon or ano lang siya, sympathizer lang siya, pinsan ko ay pastor, may kaibigan akong Christian, pero hinahayaan ko lang sila. After a few months ng pagka-counseling later on mga kapatid, kahit na abroad or kaya dito sa Pilipinas, wow, okay. Medyo sosyal nga lang, sa sosyal na church na mga napunta, okay. Pero kung papansinin natin mga kapatid, we need to practice yung self-reflection, yung pagninilay, and that's good din habang tayo ay nagkakaroon ng devotion, yung mga ganito. Yung titigil ka, wala kang ginagawa kundi nag-iisip ka lang, "Nasaan na ba ako sa buhay ko?" Hindi, okey lang ako, si ano nga mas malala yun, eh." Pointing fingers is not healthy, lalo kung tayo ay nasa inner healing na journey natin. That's number 2 question. Number 3 question is this: paano nakakatulong ang malasakit sa mga taong hirap sa accountability para sila'y mapaghilom at muling bumuo ng tiwala? Yung mga tao na, okay, given katulad ng prodigal son, nandun na siya sa punto ng buhay niya na natauhan na siya, na-realize niya, nag-reflect siya, and something is wrong. Ganito ang gagawin ko, babalik ako sa aking ama. Now, kapag may mga taong nandun sa punto na meron na silang accountability, inaamin na nilang mali sila, at yung shame nila sa pag-amin ay lalabanan na nila. Ano ngayon ang tulong ng malasakit from other people who will not judge them, who will not point their fingers na, "Alam mo ganyan ka kasi, dati ko pa kasing sinasabi sa'yo yan." You can say that in words na hindi judging. Pero sabi nga ng Bible, what you say and how you say it matters, okey? Hindi lang importante yung magandang intensyon. Maraming magandang intensyon sa Bible mga kapatid na is either na selfish or demonic. Good intention is not enough. How you say, what to say ay importante din. In a word ay malasakit. Kapag tayo ba ay nilapitan ng ating anak o ng mahal natin sa buhay o ng mga tao, merong malasakit ba? Yung tao na aminado na pinilit na labanan, alam mo yun, ang hirap nito mga kapatid, eh, yung nahihiya kang umamin, pero ginawa mo, tayo na nakikinig, ano ang ating gagawin? Ano ang malasakit natin? In English, may magandang word diyaan, yung tinatawag na empathy. Yung maaaring hindi mo naranasan yung naranasan niya, maaaring mali talaga siya, o naman makasalanan talaga yung ginawa niya. Pero how do you show empathy? Especially itong sa story natin ng prodigal son. Aminado yung bata na mali siya, and then came the father. Next week may pag-uusapan yung tatay, pero just a glimpse, nakaramdam ng malasakit yung anak dahil sa ginawa nung tatay, okey? So again, accountability ay yung magkaroon ka ng, responsibility sa mga actions mo, at importante diyaan sa counseling mga kapatid, when you counsel halimbawa teenager or young pro, hindi lang siya ang dapat mong tulungan, kailangang involved ang family. Kasi 'pag yung bata lang ang counseling mo, katulad nung naranasan ko noon, sinasabihan ako na, "Pastor, ayusin mo nga yang anak ko." Okey, parang si Lord ako. Okey, "Ayusin mo nga yang asawa ko. Kailangan ganito yan pagkatapos 'no." Pagkatapos yung mag-usap, okey, hindi tayo si Lord mga kapatid. Pero ang lagi kong sinasabi, katulad nung isang nanay nagtanong sa akin, sabi niya, "Ba't ganito ang anak ko? Iba na talaga ang mga bata ngayon."
Okey, that was mga 20 years ago. May nagsabi sa'kin 'yan. Sabi ko na sa kanya, sabi ko, "Lord, ano sasabihin ko?" Biglang out of nowhere, biglang naisip ko na, "Ano pong tanong niyo ate? Bakit ganyan ang mga bata ngayon?" Sabi ko, "Alam niyo po nakakahiya man sabihin, pero kaya iba na ang mga bata ngayon kasi iba na rin po ang mga parents ngayon." Okey? Nung time na yun, sobrang liliit pa ang mga anak ko nun. Okey, si Jed pa lang ata yun. That's why naisip ko na, oo nga 'no, paglaki ng mga anak ko ano kaya ang sitwasyon nila sa akin? Will I be a good father? Will I be a good husband? Of course, may mga times na I ask forgiveness sa misis ko, sa mga anak ko, dahil nakikita ko sarili ko, "Ay, may mali ako diyan. Okey, I was wrong dito. I say sorry." Okey, at kailangang mangyari yun. Lahat tayo ay nagkakamali mga kapatid. Ang tanong lang ay, kapag tayo ang pinag-openan, 'pag pinagsabihan o hindi pinagsabihan kundi pinag ah, naging outlet tayo ng mga tao na nagkamali sa buhay, may malasakit ba tayo? Okey? That's part of a healthy environment sa mga tao na nagkamali, nagkasala, nagka-sitwasyon sa buhay. Importante na may involvement ang family para yung anak, example, ay maka-recover. Hindi yung everytime na nagkakamali, "Sabi na nga ba't, eh, kasi ganyan ganyan kasi ginawa mo." Ang tawag diyan ay historical. Yung nangyari noon ibinabalik ngayon. And even yung taong nagsasabi nun ay hindi magkakaroon ng inner healing. Even yung mga tao na gusto na ma-heal ay hindi rin mahi-heal. And what do you get with a family na may mga gano'n? Pero on the other side, on the good side, kung may accountability yung taong nagkamali at talagang hindi siya nagiging self-righteous katulad nung prodigal son, umamin siya at may healthy environment na may malasakit, wow, brethren, I cannot imagine kung gaano kabilis mangyari yung inner healing in that family and even in a church, okay? Last question mga kapatid. Tingnan mo pa, paano puwedeng magsama ang pagpapatawad at paglalagay ng healthy boundaries? Alam mo 'yun, parang okey, may boundary. Yung mapatawad mo ang tao pero hindi mo pa rin siya kokonsintihin. Kasi meron kasing sitwasyon minsan sa mga buhay-buhay natin na ang gusto nung mga humingi ng sorry ay dapat dapat 'wag mo na siyang sabihan. That's not accountability. Kasi kung nag-sorry ka, mag-antay ka ng payo sa'yo. Pero hindi, sinabi ko lang ayoko na ng payo, hindi pa rin siya accountable. That's still not accountability. Parang doktor, "O nagpa-check up ako dok, o tapos itong inumin mo gano'n ka." "Ay ayoko, nagpa-check up lang ako, hindi ako nagsabi na bigyan mo akong gamot." Basta alam mo lang yung ano, hindi healthy ang relationship ng doktor na yon at ng pasyente na yon. Even sa counseling, yung pagka ikaw ay kausap ng tao at mas marunong pa sa'yo yung kausap mo, ang sasabihin ko lang usually doon, I have cases na nangyari yan, sasabi ko lang, "Sis or bro, mukhang alam mo na ang dapat mong gawin, you don't need counseling malamang." There are people na nagti-twist, sabi, "Ay oo nga pala pastor, sorry po kasi, masyado ako nasaktan, eh." Alam niyo yung mga words na yun, "Masyado ako nasaktan," those are accountability words. "Pastor, mali ako ng decision." "Oh bro, ganito, ganito, eh." Yun yung mga accountability words at yun yung tao na dapat makaramdam ng pagpapatawad kung humihingi naman talaga ng sorry. Hindi humingi ng sorry, patawarin pa rin, kaso on his part, not healthy. Pero mag-create pa rin ng healthy na boundaries, okey? O dahil nagkakasala ka 'pag late ka umuuwi, o wag ka umuwi ng late, dapat ganitong oras pa nandito ka na. O dahil sa mga barkada mo na 'yan nagkakasala ka, wag ka ng sumama diyan muna for the meantime. Okey, iwasan mo muna yung mga lugar na 'to. Okey, yun yung mga healthy boundaries. Okey, mataas ang cholesterol mo, o iwasan mo muna yung mga, red meat o mga gano'n. Okey, o mataas ang blood sugar mo, medyo bawas ka ng, on the health side, on the physical health, on the inner health, on the on the mental health mga kapatid, there should be things like that din. Gets niyo po ako mga kapatid?
Okay, nandiyan po ba kayo? Naunawaan niyo po ba ako mga kapatid? We need to draw even boundaries sa mga bagay-bagay na dapat nating nauunawaan din at maunawaan natin siya. If healthy, tawag dito, if healthy accountability will happen, mga kapatid, wow, katulad nitong title natin, "It's okay to admit" at yung you own your mistakes. God can easily forgive you, 'di ba? If we confess our sins, He is faithful and just, and He will heal you, and yung family mo magiging healthy. Even ikaw mismo ay maging healthy at yung mga taong nakakausap mo magiging healthy rin, body, soul, and spirit. Kaya let's be accountable sa mga actions natin. Iwasan nating manisi, kundi maging accountable tayo sa sarili nating mga actions, good or bad. And with that, mga kapatid, makakaranas tayo ng lubos na pagpapala pa ng Panginoon. Thank you for taking time to listen or watch this podcast episode about the importance of accountability. And if you are a frequent listener, we would like to appreciate your time and your effort. I'm praying that the episodes here will increase your knowledge and your wisdom in life. And if this is your first time to listen or watch here, and you've stayed until this portion, why not consider subscribing and sharing this to a friend or to your relative? It would mean a lot to me. Thank you in advance. And to everyone, please join me in this advocacy in promoting mental health and inner healing. As you have heard from me, the Bible has a lot to say about these relevant topics. Let me ask you for your prayers for the ministry that we do here. Your prayers would surely encourage me and the team. So God bless you more. This is Gene Estrabon III of the UVCC Church. See you again next episode.